A blessed, blessed Monday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po ulit. Narito ulit tayo sa ating Seeking God in the Morning. Ayan, ngayong June 8. Ayan, so welcome po ulit. Kumusta po ang inyong umaga? I hope na everyone ay masayang gumising at grinit ang ating Panginoong Diyos at pinagpasalamat yung panibagong kalakasan na taglay natin. Ayan. So muli tayo ay dadako dito sa ating gawain sa umagang ito. At medyo napaaga po ako. Ayan. Pero mabuti naman, di ba? Mas maganda yung maaga. Ayan. Okay, thank you sa aking anak sa kanyang pag-share na itong ating live. At tulad ng dati, bago tayo mag-umpisa sa ating gawain, tayo po muna, iniimbitahan ko po ang bawat isa na yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa napakagandang umaga na ito, nakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa napakadami mong biyaya at pagpapala sa amin, Panginoon, sa panibagong kalakasan taglay namin. Maraming salamat, Panginoon. At maraming salamat din sa pagkakataon ngayong umaga ulit na kami ay makakapagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa gawain ito. Patuloy mo pong i-bless ang gawain na ito. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon, na nakakasama namin, nanonood ng live na ito o replay ng live na ito, Panginoon. Patuloy namin hinihiling ang iyong presensya sa bawat isa sa amin at tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng aming natututunan sa gawain ito ay patuloy na ikalago ng aming buhay Kristiyano. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na patuloy na nagtatrabaho, nag-aaral, at may mga pinagkakaabalahan, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy mo rin silang ingatan at tibayan at tulungan na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. At Ama, patuloy din namin hinihiling ang iyong paghaplos, pagbasbas, Panginoon, sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong haplusin ang mga pangangatawan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mo pong palakasin. Patuloy mo pong ipagkaloob, Panginoon, ang kagamutan at kagalingan, Panginoon. At hinihiling din namin na tulungan mo na nawa sila ay patuloy na magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran. Ama, patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at lagi po nawa kaming maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. Good morning kay Ading Shirley. Ayan, at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. At sa umagang ito, tayo ay magsisimula ng panibagong week dito sa ating naumpisahan nung June 1 na topic na Leadership in Action. So dito sa ikalawang linggo, sa second week natin, lilipat na tayo sa tema ng pakikipaglaban, katatagan at lakas ng loob kapag nagsisimula ng dumating yung mga pagsubok sa ating pamumuno. Ayan. So dito na tayo ngayon sa week 2, framework. Ayan ang title ng ating week 2. Leadership under week 2 framework. Leadership under fire, courage, and resilience. Ayan. So, leadership under fire. So, we need the courage and resilience. Ayan. So, pasadahan natin, yung mga magiging topic natin nitong week na ito. So, day 8, ito yung itatalakayin natin mamaya. Ang title nito is Facing the Giants. Lakas ng loob sa harap ng malalaking hamon. Yan ang ating topic mamaya. At bukas, Standing Alone. Ang paninindigan kahit walang kasama. Sa Wednesday naman, day 10, Navigating Criticism. Pag-filter sa mga bashers at puna.
Ang day 11 naman natin, bouncing back, ang pagbangon ng puno, ang pagbangon ng pinuno mula sa pagkabigo, bouncing back. Yan ang pang Thursday. Ang pang Friday is holding the line, katapatan sa gitna ng tukso at kompromiso. Ang ating pang Saturday, no? The armor of a leader, ang espiritual na kasuotan ng pinuno. At ang panglinggo, weekend reflection natin, tulad ng dati, overcome with peace. Ayan, pagtatapos ng may tagumpay. Yan. Dahil ang ating Seeking God in the Morning ay 5 days lamang. No? Kasi itong mga topic natin dito ay 28 days talaga ito. No, talagang pinilit ko na ito ay ma-design ng 28 days dahil ito ay later on, no, gusto nating gawing meron tayong reference, no, magkaroon tayo ng booklet para dito. Kaya naka-design talaga ito for 28 days. Pero dahil wala tayong online o live devotion ng Saturday and Sunday, ito ay nilalagay ko, so nilalagay ko within dun sa loob ng 5 days. Ayan. So meron tayong araw na meron tayong dalawang topic na nagkakaroon din tayo ng combined conclusion dito sa dalawang topic na to. So yung ating pang Wednesday, yung ating pang day 10 and 11 ay sa Wednesday natin tatalakayin, at yung ating pang Saturday and Sunday ay tatalakayin naman natin ng Friday. Ayan. So, uurong lang, no? Pero, ito ay nakadesign for 28 days. So, let's move on, no? Tayo ay magpatuloy. So, heto na, no? Yung kompletong draft, no? Binanggit ko yung kompletong draft ng ating week 2 gamit yung ating official na subtitle, no? Yung ating title na Leadership in Action, Charting the Course, Aligning the Vision. Ayan. So, yan yung buong title nitong ating series o serye. Yan. So, nung Friday, yan, nung Friday, no, yung last na naging topic natin, no, tinapos natin yung unang linggo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Sabbath heart, no. Natutunan natin ng isang godly leader ay marunong magbitaw ng kontrol. Kaya niyang kontrolin yung kanyang sarili, yung kanyang puso, yung kanyang pananalita, no. Kaya niyang manahimik sa harap ng mga tao, no, at lalo't higit meron siyang oras na manahimik, no, sa paanan ng ating Panginoong Diyos. So lahat ng bitbitin niya pinagkakatiwala niya, no, sa ating Panginoong Diyos, at patuloy na nagpupuri, nagtitiwala sa ating Panginoon, no, yung kanyang paraan, no, ng pagpapatakbo ng kanyang mga plano. Ayan, ganun ang pinuno na natutunan natin, no, noong day 7. Ayan, so ulit, no, ngayong umaga na ito, no, tayo ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataon ulit na tayo ay magsisimula na naman ng panibagong week. So maligayang pagdating, no, dito sa ating week 2 ng ating serye. Sa pagpasok natin, no, sa linggong ito, alam natin na ang bawat pinuno na nagpapasya at nagpapatupad ng mga layunin ay tiyak na haharap sa mga higante o malalaking problema. Bago mo harapin ang mga hamon ng mundong ito ngayon, tignan natin, no, kung saan ba dapat nanggagaling ang tunay na tapang ng isang Kristiyano o ng isang taong sumusunod sa ating Panginoong Jesus, no, na namumuno. So dito sa ating day 1, katulad ng binanggit ko kanina na title natin, no, Facing the Giants. At bago tayo magpatuloy dito sa ating topic na ito, basahin muna natin yung ating Bible verse na matatagpuan natin sa aklat ng unang Samuel, kapitulo 17, versikulo 37.
Ayan. So, 1 Samuel chapter 17 verse 37. Ito po yung sinasabi sa King James na Tagalog version. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa kamay ng leon at sa kamay ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at ang Panginoon ay sumaiyo nawa. Amen. Amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan. So, ito yung senaryo kung saan kaharap niya na, no, si Goliath. Ayan. At alam natin doon sa kwento na nilait ni Goliath, no, ang ating Panginoong Diyos. Ayan. At ang mga tao, no, mga tao, mga Israelita, no, nung panahon na yon. So gaya ng natutunan natin, no, doon sa nakaraan nating series na Faith in Action, kung papaano maglipat, no, ng bundok. Yung bundok natin noon, yung problema, paano natin siya ilipat, no? Natutunan natin yun sa Faith in Action. Dito sa Leadership in Action, kailangan din nating matutunang harapin, no, yung mga higante o mga malalaking problema sa ating buhay. Kapag ikaw ay naglatag ng vision at nagsimulang mag-chart ng course para sa iyong pamilya o trabaho o ministry, huwag mong isipin na magiging madali ang lahat. Darating yung mga higante, yung mga giants. Ito yung mga biglaang problema sa financial, no, sa pera, matinding conflict sa team, o sa mga personal na takot na bumubulong sa ating isip, no? Yung mga bagay na katulad ng naisip natin na kaya ko ba to? Baka hindi ko kakayanin, no? Baka hindi ako equipped enough, no, para harapin yung mga problema na ito. So yun yung mga isa yun, no, sa mga problema kasi nawawalan tayo ng tiwala o bumababa yung ating confidence, no, nagkakaroon tayo ng takot. So nang harapin, no, ng batang si David, si Goliath, hindi siya tumingin sa laki ng higante o sa talas o ng sibat nito. Ayan. Kasi syempre si Goliath nung time na yon, no, meron, kahit malaki siya, meron din siyang armor pa. So, ang kanyang lakas ng loob ay nanggagaling sa kanyang memory ng katapatan ng ating Panginoong Diyos. Yung naaalala, no, naaalala ni David, no, ng batang si David, ang ating Panginoong Diyos, yung kabutihan na ginawa sa kanya. Ang sabi niya nga dito, no, ang Panginoong Diyos na nagligtas sa akin sa kamay ng leon ay siyang magliligtas sa akin. Yan, mula dun sa ating binasang Bible verse doon sa 1 Samuel chapter 17 verse 37. So, ang isang epektibong pinuno ay hindi matapang dahil sa sarili niyang galing o dahil sa perpekto ang kanyang plano. Matapang siya dahil alam niyang mas malaki ang Diyos na kasama niya kaysa sa anumang higante, no, na nakatayo sa kanyang harapan. So, bago ka gumawa ng desisyon mo ngayon, alalahanin mo ang mga nakaraang pagkakataon na iniligtas o pinagpala ka ni Lord. Ang parehong Diyos na Diyos ni David, ng batang si David, nung siya ay naging hari din, no, is the same God na siyang gumagabay sa atin ngayon. Ayan. So, napakagandang paalala sa atin ngayong umagang ito, no. Sa ating In Action Challenge, no, ang title nitong ating In Action Challenge is The Giant Identity and Memorial. Maglaan tayo, no, ng sandali ngayong umaga para isulat sa isang papel ang pinakamalaking higante o problema na kinaharap natin, no, dito sa ating buhay o sa buhay natin o sa pamumuno natin, no, nung tayo ay nag-umpisang mamuno sa tahanan o tayo ay nag-umpisang mamuno sa community o sa paaralan, no. Alalahanin natin, no, ano ba yung higante na pinagdaanan ko nung mga panahon na yun, o ano ba yung problema o malaking problema na pinagdaanan ko nung mga panahon na yun.
Alam nyo ako, meron akong malaking problema noon na pinagdaanan at lagi ko itong kinukwento, no, sa trabaho, no, nung ako ay nagkamali, no, hindi ko sinasadya, kahit sa napakaingat ko na, no, na gumawa o magtrabaho, no, nagkaroon pa rin ako ng malaking pagkakamali. So, hindi ko yan makakalimutan dahil maraming tao rin, no, hindi nakakalimot dun sa pinagdaanan kong yun kasi ang daming nadamay, no. Ayoko namang madamay sila, no, kasi ito ay isang buong kumpanya. Ayan, yung mga nagtatrabaho, no, nagkaroon ng effect even after masolve yung kaso. Still, no, merong naging malaking pagbabago, no, yung rules nadagdagan, yung mahigpit na ano bang tawag doon, yung mga mahigpit na pag-iingat, pinaigting pa, yung mga ganun, no. Nung nagkamali ako na yon at hindi ko sinasadya, parang gumuho yung pakiramdam ko, parang gumuho yung mundo ko. Yun ang feeling ko nung time na yun eh. Umuwi ako sa bahay kasi nung time na yun sa company na ako natutulog o nakatira, no, nakastay in ako doon. And nung time na yun, parang hindi ko kayang dalhin yung bigat nung kapalpakan na nagawa ko sa trabaho, no. Umuwi ako, umiiyak ako noon kay mami at ikunento ko sa kanya. Naiyak din siya sa akin, no. Naawa siya, no, kaya siya naiyak sa akin kasi nga bagay na naging malaking problema siya, no. Launching kasi yon ng isang produkto at dahil ang pinoproduce namin noon ay packaging, no. So hindi madi-display o hindi mailalagay, no, yung produkto sa merkado, no, sa market. And dahil ito ay nationwide campaign, dapat kasabay, no, yung bagong packaging na ilalabas nila, sabay-sabayan. Kunyari, ang launching date ay bukas. So, bukas, kailangan sabay-sabay lahat yan na naka-display na, no. Pagbukas na ng mga supermarket, andun na dapat yung produkto, naka-display na doon. Dahil sa kapalpakan na nagawa ko, no, hindi matutuloy yung launching date. Ang dami ng nagastos doon, no. Bukod doon sa pagpapagawa nila ng print, no, yung makina nila uulitin yung paglalagay ng produkto sa loob kasi dahil ito ay malaking kumpanya, ano na to, kumbaga ay mechanical, ano na to, ang pagpapackaging nila ay mechanical. So meron na kaming tamang folding na naka-deliver sa kanila, isasalang na lang nila yung pagkaka-fold na yon sa makina at yung makina ang kusang magbubukas ng karton at kusang magsushoot ng product at kusang maglalagay ng glue, no, pag dadaan na lang doon sa mga tao, no, meron lang silang mga konting haplos na gagawin doon and then ilalagay. So dahil sa nagawa kong mali, no, doon sa packaging na yon, na-stop, no, yung hindi lang sa na-stop, yung mga nagawa na, no, dahil hindi nakita, walang nakakita, mga nagawa na kailangang baklasin, kailangang buksan ulit, no, at kailangan maingat na tanggalin yung mga produkto doon, no, kailangan walang bakas ng kamay na hinawakan yun, mga gano'n, no, dahil meron silang proper procedure. So ang hirap talaga nung pinagdaanan ko kasi milyon yung pinag-uusapang damage. At syempre, nung pinag-uusapang milyon na damage, magkano lang naman ang sahod ko, no? So, siguro, sabi ko, umiiyak ako nun kay mami, kahit ilang taon ko siguro yun na kumbaga pagtrabahuhan na wala akong sahod, parang feeling ko di ko kakayanin, ganyan, no. So dahil ito ay malaking project, malaking kumpanya, pero talagang miracle talaga kung papaano ko nalusutan yung problema na yun. So yun, isang bagay, no, na di ko rin talaga alam kung papaano, pero that time sabi ni mami,
sumulat tayo sa mga kapatid, ipaalam natin sa church, in-announce, humingi kami ng special prayer request na tulungan ako sa napakalaki kong problema. And pagpasok ko sa trabaho, syempre andun yung niloloko ka pa ng mga kasama mo sa kumpanya. Nako, mag-umpisa ka ng lumakad, lumakad paluhod mula rito. Sabi hanggang doon sa Baclaran. Sabi niya, parang tawagin mo na lahat ng mga Diyos. Parang ganon. It's like, ganon din, no? Parang feeling ko yung time na yun na parang sigulayat, no? Minamak yung faith ko, no? Parang sige, tignan natin kung kaya mo pang lusutan tong ganito kalaki na problema. Tawagin mo na yung Diyos mo, parang ganon talaga. Pero miracle talaga kung paano ko yun na napakasimple ng utos ng boss ko nung time na yun sa akin. Hindi nila ako agad, no? Walang kumbaga ay parang sa itsura ko siguro noon, parang awang-awa na lang sila. Kaya parang walang nagalit sa akin nung time na yun na parang, bakit ganito, ganyan. Parang na lang, kumbaga ay dala na ng awa nila sa itsura ko. No? Yung boss ko, sinabihan ako na gumawa ka ng explanation letter. Parang doon ibabase kung ano yung ihahatol sa akin. And wala talaga akong ginawa kundi nag-pray na, Lord, turo mo sa akin yung tamang words na sasabihin ko rito. And nung gumawa ako ng sulat na yun, inumpisahan ko by being honest, yung apology, humingi muna talaga ako ng tawad dahil talagang hindi ko naman talaga gustong mangyari. Ayan. So, after nun, dinitalye ko yung kung paano ko siya ginawa, yung prosesong ginawa ko, at kung saan din talaga na-realize ko na nagkamali ako. Ayan. So, after ko ma-detail yun, sinabi ko rin na tinupad ko naman yung procedure. Yun yung in-emphasize ko doon sa sulat ko. Sa tingin ko, ito ay karunungan na, no? Ng Panginoong Diyos na binigay sa akin na naging clear yung mind ko nung gumawa ako ng sulat na sinabi ko na ginawa ko yung procedure. So, nag-send muna ako ng approval sa client. Nag-send ako, nagpa-check ako. Ayan, may proof din ako na dumaan sa checking procedures, dumaan din sa ganito. Hindi rin nila nakita. So, hindi nila pwedeng sabihin na sinadya ko. Kasi nga, nagpa-check ako. No? Meron akong procedure na sinundan ko talaga ng tama. No? Talagang, it's a mistake, no? Mistake talaga. And then, tahimik, no? After ko na send yung explanation na yun, so tahimik, no? Matagal, para akong nagkakatroma sa trabaho, parang ayoko nang gawin yung trabaho ko, parang ganun, no? So parang binibigay na lang muna sa akin ng boss ko mga simpleng job na yung hindi ako magkakamali, mga ganun. After, no, ang tagal, hindi agad naka-respond yung client o yung mga magsusuri, kasi may mga abogado na nag-check, gusto na nilang malaman kung ito ay sinadya, no? Kung sinadya bang sinabotage yung launching ng isang produkto. So after nun, prayer, nagkaroon ng, although mayroon na talagang sakit yung head, no, nung kumpanya, nung purchasing department nila, mayroon na talagang sakit yun, no, nagpapagaling, and may edad na rin siya. So nung time na yun, biglang pumanaw siya. Ngayon, isa yung mga case ko sa mga nakabinbin na kaso niya. So after nun, karoon ng reshuffle, no, nagpalit ng pinuno, and then dun palang hinarap
yung yung case ko. And then sa dami siguro no ng mga pagbabago doon at gusto lang nilang maayos na yung sitwasyon, ang number one na kinonsider nila is yung sinunod ko yung procedure. Yan. Hindi ako lumaktaw sa kahit anong procedure. Nagkataon lang talaga na hindi rin nakita ng mga ng mga titingin. Bigla yan. Ayan. So praise God na sa tulong ng Panginoong Diyos nalagpasan ko 'yon. Siguro hindi lang naman yung pagbibigay niya sa akin ng clear mind, kundi yung lakas ng loob na maging matatag, harapin, maging totoo, wag bumigay, yung okay lang yung umiyak, kasi syempre namumroblema ka, pero wag mong hahabaan yung pag-iyak. Iiyak mo sa Panginoon, then after nun iayos mo yung sarili mo, and then itama mo kung ano man yung mali. Yun yung sa akin, na naaalala ko. So, ang haba ng kwento ko, unforgettable kasi yun sa akin. So, eto ngayon, dito sa ating In Action Challenge, sa tapat ng problema, yung sa harapan, ng mga problemang yun, isulat natin, yung mga naranasan natin kung saan tayo tinulungan ng ating Panginoon Diyos, katulad nung naikwento ko, doon sa panalangin, kung paano niya tayo sinagot sa ating mga panalangin, paano niya tayo iniligtas, bigkasin natin ng malakas, yung kung iniligtas ako ni Lord noon, ililigtas niya rin ako at gagabayan niya rin ako sa mga higanting problema na hinaharap ko sa ngayon. Yan. So, yun yung lagi nating isa-isip, isa-puso, So, harapin natin, yung araw ng may mataas na noo, Hindi sa nagmamalaki, kundi may pagpapakumbabang loob sa ating Panginoong Diyos, but with confidence, sa mundo, harapin natin yung mundo nang mayroong kumpiyansa dahil meron tayong mas malaki pa na Panginoon kesa doon sa tinitignan nating higanting mga problema natin. Ayan. So muli, a blessed morning po ulit sa ating lahat, ngayong Monday morning na ito. At sa ating pagtatapos dito sa ating gawain, dito sa ating Seeking God in the Morning, hinihiling ko po ulit na tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang paalala mo sa amin, Panginoon, sa umagang ito, na gaano man kalaki ang mga higanting nakaharap sa amin ngayon, o nagbabadya, Panginoon, na kami ay ibaba. Alam namin, Panginoon, na mas malaki ka kesa sa mga problemang ito, Panginoon. Alam namin na ikaw ang may kakayahan na maglabas sa amin, Panginoon, ng may katagumpayan sa mga problemang ito. Ikaw ang may kakayahan na magbigay ng solusyon sa anumang mga suliranin, Panginoon, na meron kami sa mga oras na ito. At kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ikaw na siyang tumulong sa aming mga ninuno, kay Haring David, nung panahon na harapin niya si Goliath, at hindi lang siya kundi sa napakaraming mga anak mo at lingkod mo, Panginoon, na iningatan mo at tinulungan mo, Panginoon. Kinikilala namin ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na siyang may kakayahan na kumilos din sa aming buhay. At hinihiling namin, Panginoon, na palagi mo po kaming samahan, na laging makita ang iyong presensya sa lahat ng aming mga ginagawa. At patuloy mo po nawa kami gawing karapat-dapat, Ama, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. And see you again tomorrow sa ating pagpapatuloy dito sa ating second week ng ating series na Leadership in Action. Ayan. So, later, abangan din natin yung ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. And again, to God be all the glory. Take care. God bless.